Unang-una, marami sa mga Pilipino ang mahilig sa mga kwentong kababalaghan at mayroon akong isang karanasang nais ibahagi. Magandang araw po sa inyo. Ang pangyayaring ito ay nangyari sa aming lugar sa Bicol noong 1998. Noong panahong iyon, ako ay nasa 20 years old at marami akong kaibigan sa aming baryo, pati na rin sa iba't ibang bahagi ng bayan. Kaya madalas akong iniimbita sa mga okasyon tulad ng kapistahan at kaarawan. Isang hapon, pagkatapos ng aming trabaho, agad akong umuwi sa aming baryo dahil gusto ko munang magpahinga. Pagkarating ko sa bukana ng baryo, nakita ko na agad ang isang kaibigan ko. Nakakalabas lang siya nang makita niya ako at hinintay akong makarating sa bukana. "Oh tol, kumusta?" Bati ko sa kanya. "Ayos lang. Pupunta ako ngayon sa kabilang bayan, dadalo ng kapistahan. Pinuntahan kita sa bahay nyo pero hindi ka pa raw nakakarating," sagot niya. "Tawagin na lang natin siyang Dadoy." "Saan ka pupunta? Kaninong bahay?" tanong ko. Nalaman ko na ang pupuntahan niya ay ang bahay ng isa sa aming kaibigan na tatawagin nating Roman. Nakalimutan ko pala na kapistahan sa araw na iyon dahil abala ako sa trabaho. "Pinuntahan mo kami kanina sa bayan, sinabihan mo ako na isama ka, kaya pinuntahan kita sa bahay nyo." "O ano, tara," sabi ni Dadoy. Nagdadalawang isip ako sa mga sandaling iyon dahil pagod na ako sa trabaho at gusto kong magpahinga. Ikaw na lang muna siguro. Pagod ako sa trabaho, gusto ko munang magpahinga," sabi ko sa kanya. Wala ka namang gagawin doon. Kakain lang naman tayo ng hapunan at magiinuman ng kaunti. Tapos uuwi agad tayo dito," ani Dadoy. "Sige na, para sa pag-uwi mo matutulog ka na lang," tugon ko. "Sige na nga, pero uuwi muna ako. Magpapaalam kay nanay at tatay," sabi niya. Sumama naman siya sa akin. Pagkarating namin sa bahay, agad kong sinabi sa nanay at tatay ko na pupunta kami sa Karatigbayan para dumalo ng kapistahan. Kilala rin nila si Roman dahil madalas siyang bumisita sa amin, lalo na tuwing Sabado kung may inuman kami. Pinayagan ako ng aking mga magulang at sinabihan na mag-iingat dahil dayo lamang kami sa bayan na iyon. "Tita, ako ang bahala sa kanya. Iingatan ko siya," patawang sabi ni Dadoy at hinampas siya ng nanay ko. Ngunit mahina lang naman. Makalipas ang ilang minuto, tumungo kami sa Karatigbayan at pagdating namin sa bahay ni Roman, agad niya kaming pinaunlakan. "Oh, tamang-tama. Kakain na sana ako ng hapunan." "Tara, kain na tayo," sabi ni Roman. Agad naming nilantakan ang kanilang handa. Bukod sa amin ni Dadoy, may iba pang bisita tulad ng mga kaibigan ng kanyang pamilya. Pagkatapos namin kumain, tumungo kami sa gilid ng bahay para doon umupo at magpahinga dahil okupado na ang likod at iba pang bahagi ng bahay. May ilan ding nagiinuman doon. Sinimulan namin ang inuman at napasarap ang aming usapan. Nawala ang aking pagod dahil sa alak at nakapag-relax ang aking katawan. Bandang 7:00 ng gabi ay may dumating na mga bisita, sabi ni Roman. Galing pa sila sa Karatigbayan. Medyo malayo ito sa amin at mga kaibigan ng kanyang tatay. Kasama nila ang isang babae na nasa 50s, pataas ang edad, siguro asawa o kamag-anak ng isa sa mga bisita ng tatay ni Roman. Sa simula, hindi namin sila pinansin. Tulad ng dati, kami ni Dadoy at Roman ay may sariling mundo sa aming usapan at walang sino man ang sumali sa amin. Bandang 8:00 ng gabi, sinabi ko kay Roman na uuwi na kami ni Dadoy dahil gabi na. Hindi naman niya kami pinigilan. Sinabi ko rin na gagamit muna ako ng banyo bago umuwi dahil ihing-ihi na ako. Ang banyo ay malapit sa kusina sa loob ng bahay at kabisado ko na ang daan dahil ilang beses na rin akong nakapunta doon. Pagkarating ko sa loob, nakita ko ang ate ni Roman na nakatingin sa akin at nakangiti. Tinanong niya kung saan ako pupunta. Buntis siya noon at sa katunayan, naging inaanak ko pa ang kanyang panganay. "Oh, saan ka pupunta?" tanong sa akin ni Ate Maya. "Diyan lang ate sa banyo," sagot ko.
Habang papalapit ako sa kusina, nakita ko si Aling Rosana kasama ng bisita ng tatay ni Roman. May hawak siyang plato at para bang nag-oorasyon habang hinahawakan ang pagkain. Agad siyang tumingin sa akin at ramdam ko ang bigat ng kanyang titig. Para bang nakikita niya ang aking kaluluwa. Mapapayuko ka talaga sa kanyang presensya. Malakas ang dating nito. Ngumiti ako sa kanya at pumasok sa banyo. Pagkatapos kong magamit ang banyo, lumabas ako at bumalik sa sala kung saan naroroon si Ate Maya. Nakaupo sa harap niya si Aling Rosana at nakita ko na kinakain na ni Ate Maya ang pagkain na dati hawak-hawak ni Aling Rosana sa kusina. Sa simula, hindi ko ito pinansin. Baka naman simpleng pagmamagandang loob lamang ito ni Aling Rosana kay Ate Maya. Lalo na't nagiinuman ang kanilang mga magulang sa parehong oras. Nanatili si Aling Rosana sa loob at bumalik ako sa aming pwesto. O ano, tara na? Tanong ko kay Dadoy at sinabi niyang bigyan siya ng ilang minuto. Tumango naman ako sa kanya. Makalipas ang ilang minuto bago kami umalis, tumungo muna kami sa mga magulang ni Roman para magpaalam at magpasalamat. Pagkatapos ng mga pangyayari, sinabi ko kay Dadoy na magpaalam na rin kami kay Ate Maya. Sa pagkakaalam ko, syempre nasa sala siya kasama si Aling Rosana dahil doon ko sila huling nakita. Pero ang sabi ni Dadoy, hindi na siya papasok, kaya ako na lang ang papasok. Pumasok ako sa loob ng bahay para magpaalam kay Ate Maya. Ngunit laking gulat ko nang wala na sila sa sala. Ate, aalis na kami ni Dadoy, pasigaw ko. Napaisip ako na baka nasa loob na siya ng kanyang kwarto. Ano yon? Sagot ni Ate Maya, parang namimilip. Sumilip ako sa pinto at nakita ko si Ate Maya na nakahiga sa kama. Namimilip siya at sa tabi niya ay si Aling Rosana. Nang tumingin sa akin si Aling Rosana, napansin ko ang kakaibang anyo niya. Naglalaway at tila iba ang kinang ng kanyang mga mata. Agad na kumutob sa akin ang masamang pakiramdam. Ramdam ko na may mali. Napagpasyahan kong tawagin ang kanyang mga magulang. Ate, anong problema? Gusto mo bang tawagin ko si Tito at Tita? Tanong ko. Biglang sumagot si Aling Rosana. Wag na. Nandito naman ako eh. Hindi na sila kailangan. Ayaw ko na tawagin sila. Ang sakit ng tiyan ko, parang manganganak ako nang wala sa oras. Sabi ni Ate Maya at nag-iwan ng masamang titig si Aling Rosana sa akin. Dahil dito, agad akong lumabas ng bahay. Tinawag ko ang kanilang mga magulang at pumasok na rin sila, pati si Roman. Sumama rin kami ni Dadoy dahil nakakabahala ang sitwasyon. Ngunit pagdating namin sa labas, si Aling Rosana ay nakaupo na sa sala, maayos ang mukha at para bang bumalik sa normal. Hindi nagtagal, lumabas siya at bumalik sa lugar kung saan nag-iinuman ang dalawang lalaking kasama niya nang dumating. Pagpasok namin sa kwarto ni Ate Maya, naramdaman ko ang amoy ng langis. Wala akong maisip na tawagin sa ganitong amoy. Napansin rin ito ni Tito at nagtaka kung saan ito nanggagaling. Ngunit sinabi ni Ate Maya na kay Aling Rosana ito nagmula. Si Aling Rosana? Tanong ni Tita. Ito yung kasama ng dalawang lalaking bisita ni Tito, sagot ni Ate Maya. Ano ang ginagawa niya dito? Bakit siya nandito sa kwarto mo? Tanong ni Tita. Ipinaliwanag ni Ate Maya na abala ang mga bisita sa pag-aasikaso ng kanilang sarili. Kaya hindi nila nakita si Aling Rosana na pumasok sa kwarto. Isa pa, medyo lasing na rin ang ilan sa kanila. Doon ko lang nalaman mula kay Ate Maya na noong pumasok si Aling Rosana, inalok agad siya ng makakain at pumayag siya. Nababaitan si Ate Maya kaya tinulungan niya si Aling Rosana. Gusto rin ni Aling Rosana na kumain ng pagkain na may tamis na sila mismo ang nagluto noong araw na iyon, kaya kinuha niya ito. Ngunit hindi ko na ipaliwanag kay Ate Maya na nakita ko siyang may ginagawa sa pagkain habang hawak ito para bang may binubulo siyang kakaiba. Hindi nagtagal ay unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Ate Maya.
Sinabi ko naman kay Dadoy na uuwi na kami dahil lumalalim na ang gabi at tumango lang siya sa akin. Kinatid naman namin ang daruman at pagdating namin sa bukana ng baryo, nagpaiwan si Ate Maya. "Mag-iingat kayo dalawa," pasigaw niya. Sila ang mag-ingat sa amin, pabirong sagot ni Dadoy at nagtawanan na lamang kami. Mahigit kalahating oras pa ang aming lakaran bago namin marating ang aming baryo. Ngunit sanay na rin kami sa ganitong lakaran. Noong panahong iyon, kakaunti pa lang ang namamasada at gabi na rin naman. Nakarating kami sa bahay ng ligtas at maayos at agad akong humiga sa kama. Kalaunan ay nakatulog ako, ngunit bandang 2:00 ng madaling araw ay nagising ako ng walang dahilan. Umiikot ang aking paningin at medyo mainit ang aking katawan, para bang may lagnat ako. Nakakapagtaka ito dahil hinihigop ko ang malamig na simoy ng hangin sa gabi. Para bang may mali. Sa mga sandaling iyon, narinig ko ang aso ng kapitbahay na umaalulong para bang may nakita. Mas kinilabutan ako nang marinig ko ang mga yapak sa labas ng bintana at naamoy ko ang parehong amoy ng langis na naamoy ko rin sa kwarto ni Ate Maya. Tumayo ako ng bigla. Ramdam ko na malakas ang kutob ko. May tao o hayop sa labas ng bintana. Madilim sa loob ng kwarto dahil walang nakasindihang gasera. Hanggang sa narinig ko ang isang bulo at pamilyar ang boses na iyon, boses ni Aling Rosana. Hindi ako nagbibiro, malinaw sa akin ang tinig niya. Tumakbo ako palabas at pumasok sa kwarto ng aking mga magulang, takot na takot at kinikilabutan. Nagising silang lahat at sinindihan ang lahat ng gasera sa bahay. Patuloy pa rin sa pag-alulong ang mga aso. Inikot ni tatay ang bakuran ng ilang beses, ngunit wala siyang nakita. Nanatiling gising ang aking pamilya habang sinusubukan kong makabalik sa pagtulog. Ngunit sumikat ang araw at hindi ko na nagawa. Bandang 8:00 ng umaga, nakatulog ako at sa panaginip ko, nakita ko muli si Aling Rosana. Galit na galit at nagsasabi na pakialamero daw ako. Babalikan pa daw niya ako. Sa kabutihang palad, gumaling naman ako sa araw na iyon. Ngunit hindi na ako nakapasok sa trabaho. Makaraan ang ilang araw, dumating sina Roman at Dadoy sa bahay para mag-inuman. Doon na kinuwento ni Roman na inaswang daw ang kanyang ate noong gabi ng kapistahan. Wala raw ibang pinaghihinalaan ng kanyang nanay kundi si Aling Rosana. Nagtanong pa siya kung saan nakatira si Rosana. Ngunit ang sabi ng tatay niya, hindi niya alam. Isa lamang sa kasama ni Aling Rosana ang kilala niya. Ang iba ay hindi. Humingi na lamang sila ng tulong sa isang albularyo. Naisip ni tita na hanapin pa si Rosana, ngunit iyon na ang huling pambubulabog sa kanilang bahay. Hindi na rin ito nasundan. Nanganak ng ligtas si Ate Maya at gaya ng sinabi ko kanina, naging inaanak ko ang kanyang panganay. Dito ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.